Lose streak ka ba sa rank game ngayong season? Maaring may mali sa settings mo kaya lagi kang natatalo. Kaya para sa video na to, ituturo ko sa inyo yung best settings ngayong 2025 sa paglalaro ng Mobile Legends para naman manalo kayo lagi sa rank game. Pero syempre, bago tayo magsimula, kung di ka pa nakapalo, mag-follow ka na para updated ka sa mga ina-upload kong videos. At kung gusto mong sumabay sa paglalaro, i-comment mo sa baba yung ID tsaka yung pangalan mo para may add na kita. Unahin natin sa basic. Pinaka-importante dito is yung camera height tsaka yung screen shake. So yung camera height, always naka-high dapat yan. Kasi kapag naka-low yan, maliit lang yung vision nyo doon sa screen. Kapag hinayin nyo naman, mas lalaki yung vision nyo, parang ganito. Makakatulong yan sa mga rank game nyo para lagi kayong manalo. Yung screen shake naman, medyo naglalag para sa akin or hindi ko na-appreciate kapag naka-on kasi nagkakaroon ng shake factor yung screen nyo kapag nag-i-skill yung mga heroes. So, lagi kong in-off yan. So, depende sa preference nyo. Pero para sa akin, dapat naka-off yan. Then, kung hindi naman totally sobrang taas nung sobrang taas nung mga unit nyo, pwede nyong i-off yung outline tsaka yung shadow. Pero kung kaya naman, i-on nyo. Tapos, yung creep HP, i-on nyo lang din lagi yan. Tsaka yung color blind filter, i-on nyo. Kasi kapag naka-off yan, kulay green yung pangalan nyo. So, nagbi-blend siya sa mga damo. So, kapag naka-on, nagiging yellow yung pangalan mo. Mas madali mong matatrack yung HP mo kung low health ka na, diba? Halimbawa, nagkaroon ng team fight, tapos pumunta ka sa damo, di mo gano'n napapansin yung HP mo kasi nga, nagbi-blend sa color ng damo. Regarding high frame rate naman, kung kaya, i-ultra nyo. Kung ano available sa mga unit nyo, yun yung pinakamataas. Mas maganda high frame rate yung ilalagay nyo para mas smooth. Sa graphics naman, hindi ko nire-recommend na i-ultra nyo kahit merong yung ultra na picture. Kasi madaling mag-init yung cellphone nyo. Sa high, okay na para sa akin. So, yun. Kasi kapag nag-init yan, possible, naglalag, 'di ba? Pero kung sobrang gaganda ng mga cellphone nyo, pwede naman. Pero sa akin talaga high lang yan. Regarding naman sa controls, punta tayo. Ang pinaka-importante talaga dito is yung advance. Kasi nga, kapag standard lang, wala yung lock sa monster o kaya naman wala yung lock tower. Which is napakalaking tulong kapag i-end mo yung game. Halimbawa, magla-lock tower ka dun sa ice cream house ng kalaban, 'di ba? Kapag may minion kayo. So, mapa-priority mo yung gusto mong i-priority. So, kapag magla-lock tower ka, may end mo kagad. Kapag wala yon, ang tatargetin mo lang is yung highest priority like hero. So, hindi mo matatarget lock yung tower kapag hindi mo inon tong advance. Regarding naman targeting priority, okay, lowest HP, pinaka-efficient. So, ito yung pinakamaganda tong lowest HP. Regarding naman sa advanced control mode, i-on nyo lang tong hero lock mode para meron kayong choices na mag-lock hero. Kapag wala kasi yan, hindi mo malalak hero. Kung sinong pinakamalapit na hero, yun yung titirahin niya. Which is ayaw natin mangyari dahil ang target natin is yung mga malalambot na hero like MM, di ba? Like Mage. So, pwede mo i-click yung hero icon na lalabas doon sa screen nyo kapag naka-on yan. And yun yung i-target lock niya. Accurate indicator, i-on nyo lang din. Aim panning tsaka assist aiming mode. Makakatulong sa gameplay nyo yan. I-on nyo lagi. Pagdating naman sa moving pursuit, halos lahat ng heroes in-off ko to kasi maguguling normal attack mo kapag inon mo yan. Ang mangyayari kasi kapag inon mo, kumbaga mag-chase siya ng kalaban bago mag-normal attack. Kapag naka-off naman, makakapag-normal attack ka all the time. Lalong-lalo na pag 1-1 yung gamit mo, mahihirapan ka mag 1-1 kapag naka-on yung moving pursuit. Kaya i-off nyo na lang. Itong close pursuit naman, ino-on ko siya. Kasi kapag merong kalaban na malapit, magdadagdag siya ng extra distance sa mga higher priority. Ang pinaka-high priority kasi is yung hero. Halimbawa na lang, kapag in-off mo yan, merong malapit na kalaban na jungle monster, tapos merong kalaban na mas malayo konti na enemy. Ang titirahin niya doon kapag naka-off yan is yung jungle monster. Kaya i-on mo siya dapat para ang tirahin niya is yung pinaka-higher priority like enemy heroes. So, kailangan i-on nyo yan. Itong joystick dead zone, i-off nyo lang. Yung active creeps naman, dapat i-on nyo yan. Para yung active creep yung titirahin mo. Or yung tumitira din na creeps. Kasi minsan, di ba, na loloko or
nahihilo yung character mo kung sino yung titirahin niya, na yung active creeps ba or yung hindi tumitira na creeps. Kasi ang nangyayari nun kapag naka-off yung active creeps, kung saan ka mas malapit na jungle monster, katulad dun sa may bandang red side, kung mas lumapit ka dun sa golem, yun yung titirahin mo. Pero kapag inon mo kasi yan, kung sino na yung tumitiran na jungle monster, yun yung titirahin mo regardless sa distant. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Tapos, ano pa ba? Dito sa attack activation distance, wala namang komplikado dito. Para lang maintindahan nyo, kapag kinlose mo yan, wala kang i-chase na kalaban. Okay, makakapag normal attack ka. Depende doon sa inano mong settings. While sa distant naman, magkakaroon ka ng additional or extra distant para mag-chase ng kalaban. While dun sa fixed position based on range, kung sino lang yung pasok sa range ng hero mo, yun lang yung titirahin niya. So, pwede mong i-close yan kapag melee sa gamit mo. Para ang titirahin mo is yung makatira ka ng maayos dun sa manika na binabato mo. Tapos, sa basic attack, smart targeting, manual yung ginagamit ko para maitutok mo kung sino yung hero na gusto mong tirahin ng normal attack. Pag ginawa mo yung lock on targeting, ang mangyayari niyan, malalak doon sa yung normal attack mo, malalak doon sa specific hero na tinarget mo, pero pwede ka mag-skill sa iba. So ganun lang siya kasimple. Tapos ito yung wag nyong i-on, itong auto upgrade tsaka auto buy. Kasi yung auto upgrade depende sa system. Pero may mga instances kasi na kailangan i-upgrade mo ng maayos yung skill mo, 'di ba? Halimbawa, ang priority mo is skill 1, yun yung ma-upgrade mo, hindi siya mag-auto upgrade. Yung auto buy naman, hindi siya talaga ino-on. Bakit? Kasi based sa kalaban ka mag-item, 'di ba? Halimbawa, ang naka-default is mga armor sa item mo, ang daming mage. Hindi ka makakabili ng kumbaga magic defense item. Ang mabibili mo pa rin mga armor kapag naka-on yan. So, lagi mo lang i-off. Tapos, dito sa joystick settings, ino-off ko lang din yan. Fixed position, yan, off. Tapos ito, HP shift, tsaka HP lock, i-on nyo lagi. Para nakikita nyo yung HP nung kalaban, HP ng Tore, HP ng mga jungle monster, HP ng Lord, ganon. Tapos, para din, kahit lumayo ka na, nakikita mo pa rin yung HP. Tapos, sa cast cancelling, ang gamit ko dito is yung pinakauna, yung drag. While sa swipe a certain distance, ito yung bagay ito sa mga Leslie user na nagka-cancel animation ng ulti. So, pwede yan. Pag magpa-practice kayong Leslie, ang advisable itong pangalawa. Pero, most of heroes, ang ginagamit talaga itong pinakauna. Sa camera sensitivity naman, most of the time ang gamit ko mga nasa 65 to 70% na camera sensitivity, pero depende yan sa preference nyo. Kapag hinay mo kasi yan, tropa, sobrang bilis, ang hirap kontrolin kapag dinadrag mo yung camera. Halimbawa, may titingnan mo kung sa turtle side, titingnan mo sa top side, titingnan mo sa mid, ang hirap i-drag. Pero kapag mga nasa 65 to 70% yung camera sensitivity, yun yung pinakamadali para sa akin. Pero again, depende yun sa preference nyo. Sa interface naman, dito isa sa pinaka-importante rin, pwede ka mag-customize. Basta wag nyo kakalimutan, lahat ng Battlefield UI, dapat naka-low lahat yan. Para pag nag-check ka ng settings, nag-check ka ng shop, nag-check ka ng scoreboard, nakikita mo pa din. Kasi kapag naka-high yan, matatakpan yung halos buong screen mo, hindi mo makikita o hindi mo matatrack kung anong nangyayari sa hero mo. Pero pag naka-low yan, makikita mo pa rin. So, ganun siya. Tapos, ano pa bang, dito? Yung customize. Sa customize naman, isa sa pinaka-importante din, click mo yung map. Kung mapapansin nyo, transparency ko is naka 50%. Kasi nga, kapag naka 100 yan, okay, try natin 100, yung nasa damo, wala ka ng vision dun sa damo. While pag naka 50% yan, may pumasok man na kalaban dun sa damo dun, malalaman mo pa rin, lalo na kung sanay ka nang tumingin, 'di ba? Kumbaga maaninag mo pa din. Tapos yung size pwede nyo i-150
para mas malaki, para mas lagi mong matignan, pwedeng ganyan yung setup nyo. Pero depende pa rin sa preference nyo. Ginawa ko lang 110 nung nakaraan, pero 150 better din siya. Tapos yung edge naman, igilid nyo yung 80%, kasi kapag kunyari ganyan, ang hirap pumindot. Kapag pipindot ka dito, sa side dito, sa pinaka-side, hindi mo mapipindot yung normal attack. So make sure na naka 80. Hindi siya negative 80 kasi mahirap yan. Yan, negative 80. Tapos, pwede nyo rin lakihan yung mga skill setup nyo. Yan. Pwedeng ganyan. Pwede nyo rin transparency na mababa. Depende sa trip nyo. Ako kasi, sinubukan ko lang din na 100%. Ang default kasi 100%. Pwede nyo i-50% para, medyo kasi, kapag 50% di ko gano'ng makita kaya wina 100 ko. Yung size, pwede nyo palakihin up to 150%. Wag naman to the point na magdidikit na yung skill 1, skill 2 mo. So, siguro mga ideal 110 to 120. Yan. Pati yung yung item, pwede nyo palakihin para di kayo mahirap pindutin. Okay? Ganon. Ano nung nangyari dun sa skill ko, yan. Kahit mga 110 lang pwede na ako sa 110 110 to 120 pwede siguro. Depende pa rin sa kung ano yung trip nyo, yan. Tapos, dito yung, di ba mga item, pwede nyo i-120 yan para lumaki. Kasi ang default niya nasa 100 lang. Kaso minsan, pag pinindot mo, hindi mo siya mapindot, di ba? Or, kasi nga maliit, di ba? Kunyari, nasa ganyan lang siya kaliit. Mahirap pindutin. Minsan, pag pindot mo, hindi mo pala napindot. So, gawin mo siya mga 120 siguro. Para lumaki din. Yan. Para mas madali mapindot. Tapos, itong mga to, nasa baba yung, yung recall. Pwede mong paglayo-layuin or kung saan mas prepared mo, kung saan nakalagay yung heal, o yung regen, tsaka yung recall. So, ganun lang siya kasimple. Tapos, isave mo lang. Ilagay mo lang sa applied heroes. Ilagay mo lang all. Kung gusto mo sa all, masave, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Dumako naman tayo sa sound. Sa sound naman, i-max nyo lang lahat para, kasi may mga instances na maririnig mo yung skill ng kalaban mo. So, kahit hindi mo siya nakikita, kung nasa damo siya, kapag nag-skill siya, alam mo medyo may malapit sa'yo, di ba? So, nakakatulong din yan. So, yun. Kayo yung mga, i-max mo lang. Pero kung may mga masiselan sa inyo na ayaw yung, pwede ka naman mag-headset, di ba? So, kung gusto mo talagang, maging pro player, yan yung mga, yan yung mga settings na kailangan mong malaman. Sa network naman, i-on mo lang yung speed mode, tsaka network boost kapag medyo naglalag ka, para mas makatulong din sa ping mo. So, sa privacy naman tayo, tropa. Kapag low streak ka sa rank, tapos ayaw makita ng ng mga mo, i-hide to all mo yung history mo, di ba? Ito yung pinaka-importante para di makita ng mga nag-i-stalk sa yung history mo kapag low streak ka sa rank. Yan, i-hide to all mo lang. So, sana nakatulong tong video na to. Tapos, syempre, comment ka sa baba kung meron kang gusto matutunan na hero o kaya gawa natin ng tutorial. Tapos, make sure din nakapalo ka para updated ka.